magiging saksi. Kasunod po ng pagsuspendi ni Pangulong Bongbong Marcos sa excise tax para sa LPG at kerosene, pag-uusapan bukas kung ipatutupad din ang suspensyon para sa diesel at sa gasolina. At simula naman po bukas magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo. Saksi, si Ivan Mayrina. Gagamitin na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapangyarihang nakasaad sa RA 12316 na nagbibigay sa kanya ng emergency powers para bawasan o suspendihin ang fuel excise tax. Ayon sa Pangulo, suspendido muna ang excise tax sa LPG at kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 336. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Sa ngayon, nasa 154 pesos hanggang 177 pesos ang presyo ng kerosene kada litro sa Metro Manila. Ang LPG, nasa mahigit 1,100 pesos hanggang mahigit 1,600 pesos kada 11 kilogram na tangke. Pero ang ipinapanawagan ng ilang transport group na tanggalin ang excise tax sa diesel at gasolina, pag-uusapan pa bukas ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Marami raw kasi kailangan sa alang-alang sa mga desisyong pagbabawas sa buwis sa petrolyo. Masusiring pinag-aaralan ang mga panawagan tanggalin ng Value-Added Tax o VAT na 12% sa umiiral na presyo ng petrolyo. Ayon sa Pangulo, ang pondo mula sa VAT magagamit para tulungan ang iba't ibang sektor. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. Kahapon inanunsyo rin ng Pangulo ang rollback sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ang unang rollback mula na magsimula ang gyera sa Middle East. Mahigit 20 piso kada litro sa diesel, mahigit 4 piso sa gasolina at mahigit 8 piso kada litro sa kerosene. Mas malaki pa ang rollback ng ilang oil company, pero meron ding 10 to 13 pesos lang ang projection, gaya ng Insular Oil na nagsusupply sa ilang independent gas stations. Yung mga companies kasi, of course, they have their own computation, depende sa purchase period nila at saka sa negotiation nila with their suppliers. Hindi rin sapat ang inaasahang rollback ngayong linggo para maabura ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike. 48 pesos hanggang mahigit 65 pesos kada litro ang diesel noong huling linggo ng Pebrero bago maramdaman sa bansa ang epekto ng gyera. Ngayon, naglalaro na ito sa 120 pesos hanggang mahigit 160 pesos kada litro. Hindi pa na sapat yan. Biruin mo, triple na yung presyo. Sapat ba yung 10 piso? Walang mangyari dyan. 50 noon. Posible rin magmahal pa ang langis sa susunod na linggo matapos bahagyang tumaas ang bentahan ng langis sa world market. Kasunod yan ang utos si US President Donald Trump na harangan ng US Navy ang Strait of Hormuz. Maaasahan natin na ang magiging reaksyon ng merkado dito ay magtataasan na naman ang presyo ng petrolyo. At nakikita na nga natin yan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Hanggang sa mga oras na ito, nasa Dasmariñas Police Station pa rin si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sumuko ang kongresista sa pulisya matapos lumabas ang warrant of arrest para sa kasong cyber libel. Saksi, si Katrina Son. Katrina? Pia, sumuko ngayong gabi si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga dito sa Dasmariñas Police Station. Naglabas ngayong araw ng arrest warrant para kay 4th District Representative Francisco Austria Barzaga alias Kiko. Ang naturang arrest warrant ay inisyu ni Honorable Carla Regina Di Valera Chua na siyang presiding judge ng Branch 147 ng Regional Trial Court ng Lungsod ng Makati.
Kaugnay ito sa cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Cavite PIO, dumating si Representative Barzaga dito sa Dasmariñas Police Station kaninang 6:59 p.m. Kasama din umano ni Barzaga ang kanyang abogado. Itinakda naman ang bail ni Barzaga sa halagang 48,000 pesos each sa 8 counts ng cyber libel na isinampa laban sa kanya. Ayon pa rin Pia sa mga otoridad, inaayos na raw ngayon ang bail ni Barzaga pero habang hindi pa ito naayos ay mananatili siya sa kustodiya ng PNP Dasma. Siya ay voluntary surrender po dahil po siya ay nagkaroon ng warrant of arrest for the crime of cyber libel under Section 4C of Republic Act 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Tapos ito po ay meron pong 8 counts. Pia, habang umeere naman tayo ngayon ay nakita natin na nagpulasan na yung convoy na nandito kanina na convoy raw umano ni Representative Barzaga. At base sa inisyal na impormasyon na nakuha natin ay nakapagpiyansa na daw si Representative Barzaga ng 10:25 p.m. At live mula dito sa Cavite, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. 3 patay matapos maatrasan ng trailer truck ang ilang motorsiklo sa Mandaue City sa Cebu. Sa kuha ng CCTV, nagmamaniobra sa paakyat na bahagi ng kalsada ang truck nang huminto ito at unti-unting umatras. Natamaan ang ilang motorsiklo at tinanghan ng truck na magmaniobra ulit. Pero tinamaan ang isang motorsiklo sa gilid nito. Dead on the spot ang magkaangkas sa isa sa mga motorsiklo. Namatay rin kalaunan ang isa pang rider. Inihahanda ng reklamo laban sa truck driver na humingi ng tawad sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa kanya, may mga sasakyang mabilis ang takbo sa pakurbang bahagi ng daan. Kaya napilitan daw siyang magpreno pero pumalya ang foot valve. Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsasabing mayroon siyang malubhang karamdaman. Ayon sa Pangulo, samahan daw siya ng kanyang mga kritiko na magpunta sa gym at mag-ehersisyo. Ating saksihan. Nagja-jumping jacks pa si Pangulong Bongbong Marcos bago magsimula ang media briefing niya sa Malacanang. Pagpasok niya sa briefing room, inulit pa niya ang jumping jacks. I think it's very easy and very clear that I'm in very good health and I'm fine. I'm really quite fine. Ayon sa Pangulo, gumaling na ang kanyang diverticulitis o pamamaga sa large intestine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. May 2 gamot daw siyang iniinom bilang maintenance. I have, 2. 1 for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. Hamon pa ng Pangulo sa nagkakalat ng impormasyong may sakit siyang malubha. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Pagkatapos ng media briefing, nag-jogging pa siya sa Malacanang grounds. Kumikilos naman ang Presidential Communications Office o PCO para sampahan ng reklamo ang mga nagpakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo. We are currently in the process of compiling all the pieces of evidence and hopefully within the week
mapangalanan na namin yung source nitong fake news at masampahan namin ng reklamo sa Department of Justice. Sumagot na rin ang Meta sa gobyerno kaugnay ng hiling nitong magpatupad ang Meta ng hakbang laban sa pagpapakalat ng pekeng impormasyon at nakakapanik na content. They're supporting this initiative. Yung detalye ng mga actions that we'll take, I think this week mag-uusap pa kami. Ngayon naman, once we escalate something to them, mabilis silang gumalaw. What happens in the internet stays in the internet. Nakapreserve po yan. Ang platform po, hindi lang Meta, but YouTube, TikTok, and the rest, meron na kami agreement, evidence preservation. Para tuluyang malabanan ang pagpapakalat ng fake news, deepfakes at digitally manufactured content, pumirma na ng Memorandum of Agreement ang PCO, DICT at DOJ. Para sa DICT, ang role namin ay cybersecurity and digital trust, protecting our digital space from coordinated deception because digital space is a shared responsibility. Mapapabilis din yung pag-turnover namin ng mga ebidensyang binubuo namin sa DOJ para mapabilis din yung kanilang trabaho magsampa ng kaso. Tiniyak naman ng DOJ na hindi masisikil ang karapatan ng publiko magpahayag. Our commitment is clear. Proactive defense, not overreach. We draw a firm line between criminal disinformation and protected speech, ensuring freedom of expression, the press, and open discourse. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. 14 ang sugatan matapos hagisan ng pampasabog ng isang kainan sa Baguio City. Ating saksihan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na tila may sinisindihan at saka ito itinapon pataas sa bahaging ito ng Baguio City kaninang madaling araw. Isa palang improvised explosive device ang inihagis at napunta sa bubong ng isang kainan sa lungsod. Nagulantang ang kalapit na paradahan ng jeep sa malakas na pagsabog. Ang insidente nagresulta sa pagkasugat ng 14 na individual. Yung 10 naman na victims, slight yung injuries, immediately they were discharged. Yung 4 na lang, yung nagkaroon pa ng far more moderate injuries naman. Kaya anytime soon, mag-discharge din sila. Base sa investigasyon ng pulisya, lumalabas sa paghihiganti ang motibo ng insidente. Bago kasi maganap ang insidente, may binastos daw na babae ang lalaking na-videohan. Nagsumbong ang babaeng biktima sa mga tao roon kaya kinuyog umano ang suspect. May kaso pa siyang nauna before the incident. May sinansinningan sa babae. Pagbalik niya, may dala na siyang IED. Ito po yung sinasabi natin na improvised explosive device. Rumesponde mga pulis sa lugar kung saan natsyempohan nila ang suspect. Inaresto ang 32 anyo sa suspect na tubong ipugaw. Ikinulong ang suspect sa Station 2 ng Baguio City Police. Maharap siya sa reklamong multiple frustrated murder, acts of lasciviousness at paglabag sa Safe Spaces Act. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng suspect. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Posibleng maglaro sa 75 pesos hanggang 90 pesos ang kada litro ng diesel sakaling humupa ang tensyon sa gitnang silangan at magkaroon ng pangmatagalang kasunduan ang Amerika at Iran. Isa po yan sa mga napag-usapan sa pagdinig ng Kamara. Saksi si Ian Cruz. Ilang beses nang sinabi ng Department of Energy, humupa man ang tensyon sa gitnang silangan, malabong bumalik sa dating level ang presyo ng petrolyo bago sumiklab ang giyera. Ang best case scenario anila, pabalik lang sa 75 to 90 pesos per liter ang diesel. Malayo sa dating 48 to 65 pesos per liter bago atakihin ng US at Israel ang Iran noong Pebrero. Bababa raw sa 62 to 75 pesos per liter ang gasolina. Mas mataas pa rin sa dating 50 to 74 pesos per liter bago ang giyera. Sa presentasyon ni DOE Undersecretary Alessandro Sales sa pagdinig ng Joint Committee ng Kamara na Legislative Energy Action and Development o LEAD, mangyayari lang daw ito kapag nagkaroon ng long-term agreement ang Amerika at Iran. But this will take a couple of months for the price to ease back to those levels. So this will still be higher than our pre-crisis pricing,
And this is primarily due to structural damage in the Middle East in terms of facilities and the moving around of logistics to bring crude oil to the market. Ayon sa Department of Energy, malaking bagay talaga ang pagbuti ng sitwasyon sa gitnang silangan dahil sa unang pagkakataon, 7 linggo matapos magsimula ang gulo sa Middle East, magkakaroon ng mega oil price rollback. Sa pagdinig naman ng Senate Protect Committee o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy, natanong ang DOE kung bakit hindi tayo kumukuha ng langis sa Russia. Binanggit ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang pagpataw ng United Nations ng trade sanctions sa Russia matapos itong lusubin ng Ukraine noong 2022. Bakit nga kailangan magpaalam sa US? Because time is of the essence. There were sanctions imposed by the United Nations and only the United States can lift or exempt those sanctions. And therefore, our Philippine Embassy in Washington, D.C., particularly Ambassador Babes Romualdez, has been negotiating with 2 departments, Department of State and Department of Treasury. Susubukan na raw ng gobyernong bumili ng langis sa Russia pero hindi sila nakahanap ng tamang buyer. But there is no prohibition for PNOC to order oil from Russia at any time. Wala nang paalam-paalam. As a state, I guess, Mr. Chair, Pwede. you could say that. But we just follow the diplomatic channels, Mr. Chair, Which is as government to government. Kailangan magpaalam pa rin. Inilahad ni DOE Secretary Garin ang pangamba ng mga oil company na bumili ng langis mula sa Russia. For our private companies, they don't want to buy unless it's lifted kasi baka sila habulin daw ng US. Mr. Chair. So they wanted that. They wanted the clearance before they buy. Sa pagtataya naman ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, sakaling lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan lampas nitong Hunyo, kakailanganin ng 429 billion pesos na pondo bilang suporta sa mga vulnerable sector hanggang Disyembre. Kasama rito ang para sa fuel subsidy, service contracting program, at iba pang para sa sektor ng transportasyon. Kaya din sa mga magsasaka at mangingisda para masiguro ang food security. Nakapailalim din dito ang panukalang dagdag na 1,500 pesos para sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program at ayuda sa tinukoy na mga nangangailangan na hindi pa kasama sa 4Ps. Kung sakali, sabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mas maiging mag-realign ng pondo mula sa ibang programa na hindi pa masyadong kailangan. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nag-inspeksyon ng NBI at BJMP kasamang ilang security personnel ng Kamara sa pagdarausan ng pagdinig bukas ng House Committee on Justice ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At bilang paghahanda po ito sa pangangalaga sa seguridad ni Ramil Madriaga. At bago naman ang pagdinig, lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ni Madriaga. Ang nilalaman ng dokumento sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte,
Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at pagsalakay sa Malacanang Palace ng mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte, pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. Nakatakdang humarap si Madriaga bukas sa House Committee on Justice para sa impeachment proceedings laban sa bise. Tinanong namin kung kasama ito sa mga tatalakayin bukas. If it is irrelevant to the accusations against the Vice President, particularly dito po sa misuse of confidential funds, tingin ko hindi po yun maisasama doon po sa mga pwede pong pag-usapan. Mahalaga po na we remain focused on the specific allegations relating to the impeachable offenses against the Vice President. Pag hindi po ito within that parameter, hindi po yun dapat talakayin po ng komite. Kanina, nag-inspeksyon na ang NBI at BJMP kasama ang ilang security personnel ng Kamara sa pagdarausan ng hearing bilang paghahanda sa pangangalaga sa seguridad ni Madriaga. May natanggap naman ang House Committee on Justice na kopya ng petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio na humihiling sa Quezon City Regional Trial Court na pigilan ang paglalabas ng income tax returns nila ng bise sa impeachment hearing. Maliban daw kasi sa walang jurisdiksyon ng House Committee on Justice, labag din daw ito sa right to privacy ni Carpio na walang kinalaman sa impeachment. Pero kinontra ito ni Ridon. Hindi po yung totoo. Kasi ITRs are public documents. Kailangan pong makita kung meron po bang unexplained wealth ang atin pong pangalawang Pangulo. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Si Davao City Mayor Baste Duterte ang opisyal ng presidente ng PDP laban. Ang tingin ng isang kongresista, Plan B si Mayor Baste sakaling ma-convict sa impeachment trial ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Saksi si Mark Salazar. Nanumpa na bilang presidente ng PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa national spokesman ng PDP na si Attorney Ferdinand Topacio, matagal na nagsisilbing PDP laban president si Duterte. Actually po, si Mayor Baste has been the new president for a while. Last year pa po, nung nag-file ng leave si Senator Robin Hood Padilla para mag-concentrate siya sa kanyang legislative work. Si Mayor Duterte rin ang pangunahing convener ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition na inulunsad kahapon. Ang RAGE Coalition ay isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na layong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin din ng koalisyon na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa kanyang talumpati, binatikos ni Mayor Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at inungkat ang isyu ng maanumalyang flood control projects. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Sagot dyan ng palasyo, hindi yan ang pananaw ng Pangulo. Nais daw ng Pangulo na managot ang dapat managot sa maanumalyang flood control projects dahil galing yan sa pondo ng bayan. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo.
Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang nais ng Pangulo. Sa paglulunsad ng Rage Coalition, pinalutang din ni Senador Robin Padilla ang posibilidad ng pagiging future president daw ni Mayor Duterte. Walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Tingin tuloy ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, posibleng si Mayor Baste raw ang Plan B sakaling ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kasama kasi sa parusa ang perpetual disqualification from holding public office. So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. Kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte, magpapatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Matapos naman ang 5 buwang hindi pagpapakita sa publiko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nagpadala siya ng audio message na pinarinig sa pagtitipon ng Rage Coalition. Sa panahon ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon at matibay na panindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nasa 50 bahay ang nasunog sa Mandaue City, Cebu. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Apektado ang halos 200 residente na halos wala umanong naisalba. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa sa mga tinitingnang sanhi ang naiwan umanong nakasaksak na kasangkapan. Sisimula na po bukas ang pagbibigay ng 10 pisong diskwento sa kada litro ng diesel para sa mga jeepney drivers sa Metro Manila. Sinabi po yan ni Energy Secretary Sharon Garin sa pagdinig ng Joint Committee ng Kamara. Ayon kay Garin, magtungo lang ang mga driver sa mga gas station kung saan may app na naglilista kung sino-sino ang mga kalahok. Hanggang 150 litro ng diesel kada linggo ang bibigyan ng diskwento sa bawat driver. Ito raw kasi ang pangkaraniwang konsumo ng mga jeepney driver. Ayon din kay Garin, palalawakin ang programang ito sa iba pang bahagi ng bansa at isasama ang iba pang pampublikong sasakyan kabilang na ang mga TNVS. Nagmistulang Wata Wata Festival ang taunang Songkran sa Thailand. Ito po yung tradisyonal na pagdiriwang ng Thai New Year. Libo-libo ang nagtungo sa kalsada, bit-bit ang mga water gun at iba pang pang-spray ng tubig. May kantahan at meron ding sayawan. Kabilang po sa mga nakisaya ang ilang Pilipino. Sinaunang paniniwala sa Thailand na ang pag-spray ng tubig ay nagdudulot ng cleansing o paglilinis at pagbubukas ng magandang kapalaran. Dalawang tulog na lang bago manakot sa mga sinehan ng Gen Z horror film na Huwag Kang Titingin. Bago po yan, rumampa muna ang cast sa black carpet sa premiere night ngayong gabi. Kabilang dyan sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Shuvie Etrata, Marco Massa, Michael Sager, Charlie Fleming, Anthony Constantino, Sean Lucas, Josh Ford at Kira Ballinger. Hindi lang daw katatakutan ang hatid ng pelikula, kundi may aral ding iiwan sa mga manonood. Naroon din para magbigay suporta sina GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for Public Affairs, Nessa Valdelion, at Sparkle GMA Artist Center First Vice President, Joy Marcelo.
Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.